Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The Legend of Muay Thai, Nine Satra. Halina't simulan na natin. Ang buong lupain ay nasa ilalim ng pamumuno ng isang masamang tribo. Ang huling pag-asa para sa kalayaan ay isang binatang mag-uugnay sa maalamat na sandata at sa anak ng hari upang maibalik ang kapayapaan. Ayon sa isang alamat, ang lungsod ng Ramthep ay isang dakilang kaharian noong sinaunang panahon na itinayo gamit ang kasanayan sa pakikipaglaban na tinatawag na Muay Thai at isang banal na sandata na kilala bilang Kausatra. Sa loob ng maraming siglo, namuhay ang mga tao roon sa kapayapaan at kasaganaan, hanggang sa ilunsad ni Haring Daheaksa, ang hari ng mga yaksha, ang kanyang hukbo upang sakupin ang iba pang mga lupain. Matapos ang isang matinding digmaan, ikinulong ang hari at lahat ng miyembro ng pamilya royal sa isang piitang 7 palapag ang lalim, upang walang manggahas na lumaban. Sa loob ng maraming taon, nagdusa ang mga tao ng Ramthep na Korn. Hanggang sa ang matandang propetang royal ay naghayag ng hula na may isang lalaking magtatapos sa kasamaan. Siya ay isisilang sa isang tiyak na taon at pagsasamahin niya ang Muay Thai at Kausatra upang talunin ang mga yaksha. Simula noon, ipinag-utos ni Lord Daheaksa na sirain ang lahat ng paaralan ng Muay Thai at ikulong ang lahat ng batang lalaking isinilang sa itinakdang panahon. Hinanap din ng kanyang hukbo ang banal na sandata upang ito'y sirain. Ngunit isang matapang na general ng hukbo, si Pan, ay palihim na pumasok sa silid-ingatan ng kayamanan at kinuha ang maalamat na sandata. Tumakas si Pan kasama ang sandata at ang kanyang anak na si Ot na ilang buwan pa lamang. Sa gitna ng matinding bagyo at ulan, hirap siyang tumawid sa tulay na lubad. Inatake siya ng mga yaksha mula sa iba't ibang direksyon ngunit sinikap siyang tulungan ng kanyang mga kasama. Sa kasamaang palad, may isang masamang yaksha na tumalon sa tulay upang agawin ang sandata. Buong tapang na lumaban si Pan gamit ang kanyang espada habang mahigpit na hawak ang Kausatra at ang kanyang anak. Bumigay ang tulay at nahulog si Pan sa ilalim ng makapal na ulap. Sa kabutihang palad, siya'y nakaligtas at inanad patungo sa isla ng Nok-Ain kasama si Ot. Doon sila nailigtas ng isang guro ng Muay Thai na nakatira sa isla kasama ang ibang mga tao. Lumipas ang maraming taon at lumaki si Ot bilang isang binata. Mahilig siyang maglibot sa isla at madalas na nahuhuli sa klase niya sa Muay Thai. Pinagsasabihan siya ng kanyang ama na magpursige sa pagsasanay. Ang kanyang guro ay isang istriktong tao na hindi madaldal, ngunit ipinasailalim si Ot sa mabibigat na pagsasanay. Madalas siyang panghinaan ng loob at gustong sumuko. Nang makita ito, nagpasya si Pan na ibunyag ang totoo sa anak kung bakit siya kailangang magsanay ng husto. Dinala niya ito sa isang lihim na silid sa kanilang bahay kung saan nakatago ang Kausatra. Inukit ni Pan sa kahoy ang kanyang kwento, ang kanyang misyon na pasukin ang sentro ng palasyo at kunin ang sandata bago ito masira. Ginamit niya ang isang lihim na daanan upang makatakas patungong Iron Gong Village, kung saan niya nakilala ang tunay na mga magulang ni Ot. Inalay ng mga ito ang kanilang buhay upang matulungan si Pan na makatakas mula sa Yaksha clan. Bago sila mamatay, ipinagkatiwala nila si Ot kay Pan. Sila ang lalaki at babaeng lumilitaw sa mga panaginip ni Ot. Ngayon, umaasa siyang si Ot ang magpapatuloy ng kanyang misyon, na dalhin ang sandata sa piitan at ibigay ito sa anak ng hari. Matapos maunawaan ang bigat ng sitwasyon, mas naging masigasig si Ot sa pagsasanay. Pinayuhan siya ni Pan na palakasin hindi lang ang katawan kundi lalo na ang isipan. Ang katawan ay templo ng isipan. Kapag nasaktan, ang katawan lang ang nasusugatan, hindi ang isipan. Kapag naabot na niya ang ganap na konsentrasyon, hindi na niya mararamdaman ang sakit. Kapag handa na ang kanyang isip at katawan, maaaring ipahiram sa kanya ng Kausatra ang kapangyarihan nito. Ipinatato rin ni Pan ang isang espesyal na disenyo sa katawan ni Ot. Sa loob ng ilang buwan, ganap na niyang namaster ang Muay Thai. Isang araw habang siya ay nagsasanay, sa wakas ay nakatanggap si Pan ng sagot mula sa hukbong rebelde. Kinagabihan, dumating ang isang opisyal sa isla at sinabing lumipat sila ng lugar kaya ngayon lang nila natanggap ang mensahe. Gayunpaman, handa na ang hukbo sa misyon at mas pinaniniwala ang mapagkakatiwalaan sila kaysa kay Ot. Ngunit nais pa rin ni Pan na hintayin ang natitirang hukbo. Nang mapagtanto ng opisyal na hindi ibibigay ni Pan ang Kausatra, nagpaputok siya ng flare bilang senyales sa mga yaksha.
Mabilis na sumalakay ang mga halimaw. Isa pala siyang traidor at especially iyan ng mga yaksha. Sinabi rin niyang hindi na dapat lumaban pa si Pan. Ipinasa ni Pan ang sandata kay Ot at inutusan siyang ituloy ang misyon mag-isa. Tumakas si Ot at tumalon mula sa bangin. Lumangoy siya patungo sa dalampasigan at nakita ang isla na nagliliyab, kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Labis siyang nasaktan at nagtanong kung ano pa ang saysay ng lahat ng pagsasanay kung hindi niya man lang nailigtas ang kanyang ama. Ngunit kalaunan, pinilit niyang buuin ang sarili dahil kailangang maisakatuparan ang misyon na inalay ng maraming buhay. Narating ni Ot ang isang baryo na wala sa ilalim ng pamumuno ng yaksha. Sinubukan niyang itanong sa lahat ang daan patungong Ramthep-Nakorn ngunit ayaw ng mga tao na pag-usapan ito. Habang naglalakad-lakad sa lansangan, napansin niyang may sumusunod sa kanya, isang unggoy na nagnakaw ng sandata. Tumalon ang unggoy sa isang lumilipad na barkong pirata para makaiwas kay Ot. Sinundan siya ni Ot at pumasok sa barko kung saan naroon ang ilang mga goon na yaksha na may kinidnap na magandang babae. Kailangan munang mabawi ni Ot ang kanyang sandata. Nakita niyang nakikipaglaban ang unggoy sa isang pulang yaksha at tumulong siya, ngunit napagtanto niyang kaibigan pala ng unggoy ang pulang yaksha. Nadiskubre sila ng mga goon at inatake. Habang nakakulong si Ot, tinulungan ng kinidnap na babae ang mga goon, ngunit habang abala sila, nakatakas siya. Isa pala siyang piratang Chino na si Shaolan. Dumating din ang kanyang barko at mga tauhan upang iligtas siya. Pinalaya ng mga goon ang isang dambuhalang yaksha na sumalakay kay Shaolan. Tumalon si Ot para iligtas siya ngunit wala siyang laban sa halimaw. Biglang nagliwanag ang Kausatra at lumipad patungo kay Ot. Binigyan siya nito ng sapat na lakas upang mapatalsik ang dambuhalang yaksha. Nawalan ng malay si Ot at nagising sa barko ni Shaolan. Nakakulong siya kasama ang unggoy at ang pulang yaksha. Nakilala ng yaksha ang Kausatra na pumipili ng tagapagdala nito. At napili nito si Ot. Ngunit naniniwala si Ot na pinili siya ng sandata para lamang protektahan ito at dalhin sa anak ng hari. Sa wakas, nagkaoras ang tatlong manlalakbay na makilala ang isa't isa. Ang pulang yaksha ay tinawag na traidor dahil nagtaksil siya sa sariling lahi matapos umibig sa isang tao. Siya ay si Marata. Ang unggoy ay isang prinsipe pala na si Vota, na nawalan ng kaharian matapos itong wasakin ng mga yaksha, at napilitang mabuhay sa pagnanakaw ng pagkain. Nagkakilala sina Marata at Vota sa isang pagkakataon at naging magkaibigan. Nagpakilala rin si Ot at napagtanto niyang pare-pareho silang naghahangad ng paghihiganti laban sa mga yaksha. Narinig silang lahat ni Shaolan at lumapit siya upang magbigay ng alok. Ibabalik niya ang sandata ni Ot kung papayagan siyang sumama sa paglalakbay patungong Ramthep-Nakorn, dahil dinukot ng mga yaksha ang kanyang kapatid. Samantala, iniutos ni Lord Daheaksa na tipunin ang lahat ng tagapagmana ng Ramthep at pahirapan sila upang malaman kung sino sa kanila ang tinutukoy sa propesya bilang Royal Child. Sinimulan ni Daheaksa ang pang-iinsulto sa mga maharlika, tinawag silang mga duwag. Neinsulto ang tunay na Royal Child at tumayo. Upang ilihim ang kanyang pagkakakilanlan, tumayo rin ang ibang mga batang lalaki at nagsabing sila ang Royal Child. Ngunit nalaman na ni Daheaksa ang katotohanan. Samantala, sa lumilipad na barko, nakita ni Ot si Shaolan na tumutugtog ng isang instrumentong pangmusika sa gitna ng gabi. Sumama si Ot at tumugtog din. Matapos ang ilang sandali ng pagtugtog, huminto si Ot upang hanggan ang galing ni Shaolan, dahilan upang mapahiya ito. Regalo raw ito ng kanyang ama. Matapos ng ama niya, ang natatangi na lang niyang kasama sa buhay ay ang kapatid niyang kinuha ng mga yaksha. Habang sila'y nag-uusap, nakarinig si Marata ng nakakatakot na tunog, may paparating na kalaban. Dumating si Black Jaeger, isang kilabot na yaksha na isinugo ni Daheaksa upang kunin ang sandata. Bumaba siya kasama ang kanyang dambuhalang ibon at inatake si Ot. May dala rin siyang mga sundalong sumusunod sa barko. Upang makatakas, kinuha ni Shaolan ang kontrol ng barko at ibinaba ito sa bangin. Bumagsak ang barko sa isang lagusan sa ilalim ng bangin. Nagkamalay si Ot at tinulungan si Shaolan na makatayo. Napansin niya ang Kausatra at pinuntahan ito. Ngunit nakaligtas rin si Black Jaeger sa pagbagsak. Ipinako niya si Ot sa pader at tinangkang durugan ito gamit ang kanyang mga kuko. Tinawag siyang demonyo ni Ot.
Malapit nang mamatay si Ott sa pagkakasakal nang muling gumana ang Kausatra at pinalakas siya. Natalo ni Ott si Jaeger at inakusahan itong pumatay sa kanyang mga mahal sa buhay. Tinanggap na ni Jaeger ang pagkatalo at nais mamatay sa kamay ng isang karapat-dapat na mandirigma tulad ni Ott. Akma na sanang papatayin ni Ott si Jaeger ngunit biglang tumigil ang Kausatra. Narinig ni Ott ang isang tinig na nagsabing magpatawad at kalimutan. Pinatawad niya si Jaeger sapagkat hindi na maibabalik ng pagpatay ang mga yumao. Pareho lang silang naghahangad ng paghihiganti at nakikibaka sa isang digmaang hindi nila sinimulan. Isinakay ni Ott si Jaeger sa kanyang ibon at sinabing magsimula ng bagong buhay. Nagpatuloy si Ott sa paglalakbay patungong Ramthepnakorn. Napapaligiran ito ng mga gwardya kaya't hindi sila makapasok ng direkta. Naalala ni Ott ang isang lihim na lagusan sa kanyang sinilangang lugar na patungo sa gitna ng Ramthep. Narating niya ang lugar kung saan napapalibutan ng mga kampana ang isang bahagi. Nang patunugan ni Ott ang isang kampana, bumukas ang isang lihim na lagusan mula sa lupa na nagtungo sa Ramthep. Isang malaking seremonya ang nagaganap. Iaalay na ang Royal Child. Nakatali ito habang nawalan na ng pag-asa ang ibang tagapagmana. Nagkunwaring mga alipin si Ott at ang kanyang mga kasama na dinakip ni Mar-Ata. Nakapasok sila sa lugar ng ritual. Nakilala si Ott ng isang opisyal ng taong ngunit huli na. Tumakbo si Ott upang iligtas ang Royal Child habang nakikipaglaban ang kanyang mga kaibigan sa mga yaksha. Sa tulong ni Mar-Ata, nailigtas ni Ott ang Royal Child at ibinigay sa kanya ang Kausatra. Parang tapos na ang kanyang misyon, ngunit ito pala'y isang patibong. Si Lord Daheaxa mismo ang nagkunwaring Royal Child. Agad niyang kinuha ang sandata at iniutos na dakpin si Ott at ang kanyang mga kasama. Inihagis ang Kausatra sa apoy at inihanda ang pag-aalay kina Ott at iba pang mga tao kinaumagahan. Samantala, nabunyag ang tunay na pagkatao ni Mar-Ata. Isa pala siyang kapatid ni Lord Daheaxa na ipinatapon dahil sa pag-ibig sa isang tao. Buhay pa ang minamahal niya, ngunit binabantaan ni Daheaxa na papatayin ito kung hindi niya papatayin sina Ott. Tumanggi si Mar-Ata kaya't pinatay ng malupit na si Daheaxa ang babae. Sa halip na sumuko, handang ipaglaban ni Mar-Ata ang kanyang kapatid. Naglaban sila ngunit walang makatalo sa makapangyarihang si Daheaxa. Naalala ni Ott ang sinabi ng kanyang ama, nagkakaroon ng himala kung sapat ang pananampalataya. Sa huling lakas, dinala ni Ott ang mabibigat na kadena upang sagipin ang Kausatra. Tinangkang pigilan ni Daheaxa si Ott ngunit hinaranggan siya ni Jaeger. Bumalik si Jaeger upang suklian ang kabutihan ni Ott. Matapos siyang itapon ni Daheaxa, binalikan nito si Ott na mahigpit na hawak-hawak ang Kausatra. Naniniwala si Daheaxa na kasinungalingan lang ang Propecia at walang sinumang kayang lumaban sa kanya. Habang sinasabi ito, itinulak niya si Ott ng malakas, nabasag ang Kausatra at namatay si Ott. Akala ng lahat ay tapos na ang lahat, ngunit biglang bumuo ng natatanging hugis ang mga bituin sa langit. Binalutan ng Kausatra ang katawan ni Ott at binigyan siya ng lahat ng kapangyarihan. Siya ang tinutukoy sa Propecia, ang pinagsasanib na Muay Thai at Kausatra upang talunin si Daheaxa. Nagliwanag ang mga tato ni Ott na may mahalagang kahulugan. Inatake niya si Daheaxa at napalabas ito sa templo. Sa galit, nagbagong anyo si Daheaxa at naging dambuhalang halimaw na may 6 na kamay. Hindi natakot si Ott at buong tapang siyang lumaban. Ito ang misyon kung bakit siya isinilang. Ito ang kaparusahan sa lahat ng kasamaan ni Daheaxa. Ito ang sandaling pinag-alaya ng buhay ng kanyang mga mahal sa buhay at ninuno. Sa pag-iisip ng lahat ng ito, tinipon ni Ott ang kanyang buong lakas at ibinigay ang huling pag-atake na tumapos kay Daheaxa. Sumikat ang araw at muling nagbalik ang pag-asa. Muling naging payapa ang Ramthepnakorn. Si Daheaxa na nawala ng kapangyarihan ay ibinilanggo sa pinakamalalim na piitan. Si Mar-Ata na ngayon ang pinuno ng lahing yaksha at binigyan ng kalayaan ang Ramthepnakorn. Sa huli, ang tapang ng matuwid ang magpapalaya sa dilim at magbabalik ng kapayapaan. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.